Okay. So, ang intriga po ngayon ay siyempre umiintriga sa mga mananampalataya. Ito raw po bang war daw sa Middle East? Ito na raw po ba yung Gog and Magog sa Ezekiel chapter 38 hanggang 39? Well, may mga i-consider po tayo, babasahin lang naman natin. Then I will leave everything to you because napakahirap pong magbigay dito ng tinatawag na conclusive analysis or conclusion na ngayon dahil it's too early for us to, to say something na ito na nga ito. Pero kung titingnan po natin yung pagkakahawig, abay para pong kinopya. No? Parang kopyang-kopya na nga po yung mga nangyayari ngayon. Kaya nga po magmamasid-masid pa rin po tayo. At saka magre-relax-relax din tayo. Wala tayong magawa ngayong hapon. So, tignan natin. Basahin po natin, no? Whether the current conflicts in Israel and the Middle East are part of the prophecy of Ezekiel chapter 38, ito po yung War of Gog and Magog, it is a matter of different interpretations. Of course, nandun pa rin po yung iba't ibang interpretasyon and nandun din po yung paggalang at pagsang-ayon natin doon sa sinasang-ayunan natin at hindi pagsang-ayon doon sa sinasayang-ayunan natin, pero pwede tayong magkaisa, maggalangan. Okay? Siyempre, it is a matter of different interpretations nga ng iba't ibang religious scholars and believers. Maggalangan lang po tayo, no? At huwag tayong magpa-apekto ng dahil dito lang po sa mga ganitong views dahil alam niyo meron pong mas importanteng views, yung mga, siyempre yung tungkol sa salvation, sa Trinity, kay Jesus Christ, at saka yung salvation by faith alone, no? Doon sa tinapos na gawa ni Christ. Yun lang po pinaka-importante naman sa lahat. At pag yun ang view mo at sama tayo doon, para tayong saved, no? Here is an analysis. So, ito na po, based on the content of the Bible in different views. Iko-consider po natin yung different views. Kasi speculations pa rin po ito sa ayaw at sa gusto po ninyo. Okay? What does Ezekiel chapter 38 describe? Ayun. Ito, tignan po natin. Ito, biblical to. Sa Ezekiel 38 and 39, it depicts a future apocalyptic war with the following key features. Okay? So, feature number 1, tingnan po natin kung sino yung mga partisipante o mga participants. Okay, here are the participants. Led by Gog of the land of Magog, a coalition of nations including Persia, modern-day Iran, syempre, Cush, Put, Gomer, Bet, Togarma, etc. will attack Israel. Natawa naman po ako dito. Ito po kasi meron po kaming kilalang couple, ang pangalan ng lalaki Gomer, ang pangalan ng babae Bet. So, lulusob sila sa Israel. Ha 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 ha. Joke. Mga tsuhin at anti ko pa naman to. Okay? So, yeah. So, ayan po ang sinasabi dito. Ito yung mga coalition of nations, including Persia. Itong modern-day Iran. Makinig po kayong mabuti tungkol sa Iran. Ang Iran po talaga, ever since pa po, nandyan na yan sa Biblia. Malamang taglay nito ang Persia na bilang pangalan noon. Pero yung lugar, yung mga tao, sila po yan eh. Sila po yan. Yan po talaga ay nakahula. At kung may hula, may magaganap at may kaganapan po diyan. Ano po? So, actually, kung talagang ito lang po kung malalim ka talaga, makikita mo dito na ito ay talagang matutupad dahil nakasulat po talaga at nakatakda. Okay? Ngayon, tingnan natin yung background ng Ezekiel 38 na ito. Ito yung background nito. Israel will be living in peace and security, dwelling without walls and having neither bars nor gates. Hindi pa naman po ganyan ngayon eh. Ngayon nga po, nag-iingat pa rin sila, di ba? So, wala pa po yan. Motivation. Tignan natin motivation. Sorry po doon. The invaders aim to take a spoil, to take a prey, to seize wealth and resources. Kung gusto na naman silang samsaman or something, no? Ayan ang motibo ng mga kaaway na gagawa daw nito. Scale and form. A massive army will launch a land invasion
covering the land like a cloud. So talagang nai-imagine nyo, ba't binabasa nyo pa lang po ito, malamang hindi na nga po talaga yan. Dahil hindi pa naman po nagaganap ang mga ito. O ito po yung tinatawag na outcome o kinalabasan ng lahat. God will intervene directly with supernatural judgments. Meron ditong earthquake, fire, hail, etc. Destroying the invading army and exalting His name among the nations. Okay? O ito naman po yung dalawang main views. Dalawa lang po yung pinaka-main views dito ha. Main views on whether the current conflict is a fulfillment or not yet. Again, main views on whether the current conflict is a fulfillment or still not yet. O, tingnan natin muna. Yung view number 1, ito yung view na nagsasabing, it is not the war of Gog and Magog. O, kumbaga, not yet, no? Ito yung mga paniniwala ng mga taong na-interview ngayon, especially mga theologians. Bakit naniniwala sila na hindi pa po yan ang war ng Gog and Magog? Ito po. Sapagkat most biblical prophecy scholars hold this view, citing the following reasons. Ito po yun. Number 1, lack of peace and security. Lack of peace and security. Magulo pa eh. Samantalang ang sabi, modern Israel has long faced constant threats and conflicts. Yes, tignan nyo ha. Ito palang modern Israel has long faced, matagal na lang kinakaharap, ang constant threats and conflicts. Far from the state of dwelling safely describing the prophecy. Kasi doon sa prophecy po, mapayapa eh. Na po. So, hindi pa po ito, according po sa mga nag-aral. Pangalawa, different participants and leadership. There is no evidence that a leader corresponding to Gog has emerged, nor has the specific coalition of nations described in the text form and launch a coordinated invasion. Oo nga naman. Ako, natignan ko rin po ito. Yung wala pang ebidensya na taga-Gog nga talaga yung lumulusob. Sapagkat maraming partisipanteng mga bansa eh. Kasi kung titignan mo talaga, yung mga partisipanteng binanggit lang sa Biblia, sila lang talaga ang tututukan natin. Pagka may binanggit siya na partisipante na hindi biblical, malabo po siya. Ano po? Susunod, different motives and forms. Ayan. The current conflicts are more driven by ideological, territorial, and political factors, not primarily for plunder, and they are mainly characterized by missile attacks, local conflicts, etc., rather than a large-scale land invasion as described. Oo nga naman po. So ngayon medyo iba pa ang motives ng mga nandidiyan, no? Hindi naman po ito yung para not primarily para i-plunder ang Israel. Hindi naman po yun eh. So hindi pa po yan talaga ang ang pinakamotibo ng mga gumagawa nito sa Israel, no? Nakikipag-away po ngayon yung mga bansa sa Israel dahil nagkagalit po sila. Meron lang po silang war na matagal naman na po talagang nag-i-exist. So susunod, ito. Ito pong pinakamabigat dito. And this one, I agree very much. No divine intervention. Makinig. Sa ngayon, wala pang divine intervention dyan. Okay? So far, there has been no supernatural intervention as recorded in the prophecy. Pag divine intervention, makikita mo na talagang makikita mo yung kamanghamanghang mga pangyayari, palilibutan ng Israel, ganitong gagawin sa kanila, ganun. Pero, maliligtasan po nila. Yun! Pag yan, nakita na po ng mundo. That's it. O, ito naman yung view number 2. Okay. Itong view number 2, ito po ako. Ito ang aking view. Matagal ko na po binabanggit sa inyo. Ito po yung patikim. Ito yung tinatawag na foreshadowing or preparation. Okay? Again, patikim, at yung foreshadowing or preparation. Some believe that although the current conflict is not the complete fulfillment of the prophecy, it may be a sign that the world is moving towards the scenario described in Ezekiel. I believe in that. Doon na po lahat patungo yan. For example, the involvement of countries like Iran, the changes in regional alliances, and the increasing tension may be paving the way. Makinig pong mabuti. May be paving the way. Ito po yung sinasabi nila ngayon. Makinig pong mabuti. Importante po ito. Yung one-word religion. Yan po talaga ang I believe ang magpe-pave ng way sa katuparan ng mga ito. Kasi doon lang po lalabas ang safety
at saka peace na binabanggit sa prophecy. Ano po? At nangyayari na po ngayon yan sa one world religion. Yung Pope nakikipagmabutihan doon sa iba't mga religion, no? At meron na pong Abraham Accords. At dito po sa Abraham Accords, marami pong nations ang gustong sumali. Actually, nagprepresenta na sumali. Ano po? And wow, alam nyo, pag yan na po, ito ang bantayan natin, itong one world religion. Itong sinasabi ko sa inyo, itong bantayan nyo. Ako itong binabantayan ko ngayon. Itong inaabangan ko ngayon sa YouTube. Okay? Paving the way for the future fulfillment of the prophecy. Yun yung one world religion. Tignan niyo mabuti ang one world religion yan. Kaya pag nakita ko sa thumbnail si Pope Leo, kiniklik ko. Pag nakita nyo sa thumbnail si Pope Leo, i-click nyo. At saka pag nakita ninyo yung Peter the Roman, yung The Last Pope na video, panuorin nyo po. That's it. Nandun po yung sekreto ng one world religion. No? Ulitin ko yung mag-search nyo, Peter the Roman, The Last Pope. Okay, basta ilagay nyo lang, Peter the Roman, The Last Pope. I-click nyo po yan o i-search nyo since binanggit ko naman dito, Peter the Roman, The Last Pope. Diyan na po, I believe it will pave the way for yung peace and safety na sinasabi. At pag nandyan na yung peace and safety, darating na po yung Antikristo. Pero ito naman po exciting news. Bago lumabas si Antichrist, ira-rapture na po tayo. So talagang malapit na nating ma-meet din si Jesus sa part po natin mga believers. Ano po? Kaya Peter the Roman, please i-consider yung panoorin to. Napakahalaga nito tungkol po dito sa prophecy ni Malachi. No? Tingnan niyo po, napakaganda. Ito po magpe-pave ng way para sa one world religion. Kasi makikita niyo rin kung sino yung last pope. Hindi na po ako magbabanggit dito kasi hindi naman yan topic natin eh. Basta i-play nyo lang o i-click nyo sa YouTube, Peter the Roman, The Last Pope. Ayan. View number 3. Okay. Different interpretations of the prophecy. Ito yung kausap ko po kahapon yung naguguluhan din. Isa po siya, ang sabi niya yan daw ay talagang nagaganap pero hindi pa raw darating si Jesus, 10,000 years pa raw. Ay naku po. Wow, igalang natin ang faith niya. There are also different understandings of the identity of Gog and Magog and the timing of the war. Some think it refers to a spiritual battle rather than a literal war. Ayun nga po yung sabi niya. Sabi pa nung nakausap ko kahapon, hindi pa raw nakakarinig ng salita ng Diyos ang buong mundo kaya pag natupad na raw yun, doon pa raw matutupad itong mga Gog and Magog, mga ganon. So, wrong theology. Pero hindi ko na po pinatulan yung matanda. Huwag na po tayo maggaling-galingan pagdating sa matanda. Igalang na lang po natin kasi mahirap na po pag matanda, mahirap nang i-correct yan. Kalahin mo hindi pa tayo pinapanganak, Kristyano na siya. Ano ka? Others believe it will happen after the millennium or at a different eschatological state. No, napakalabo niya. After the millennium, ano ba naman yan? Alam nyo, kasi parang dalawa rin eh. Yung ito po nagugulo. Many will believe after the millennium. Pagkatapos po ng millennium, actually, ang tawag po doon, Armageddon. Ayun po yung katapos-tapusan talaga yun. No? Ayun po yung Armageddon. Kasi yun yung pagkapuksan ni Satanas na after 1,000 years, itatapon na siya. Makinig po mabuti, itatapon na po sila sa impyerno. No? Lahat ng mga unbelievers tatapon na sa impyerno. Yung Gehenna. Ayun po yung Armageddon na tinatawag. No? So, ayan po yun na, yes, the final war yun between good and evil. Summary. At present, there is no consensus among religious circles. Most scholars believe that the current conflicts does not meet all the conditions described in Ezekiel chapter 38. Now I agree. Parang pinag-aralan natin, no? Ngayon parang namulat ako. Parang hindi pa nga po yan. Believe me, hindi pa po yan. So, tuloy lang pong buhay natin. Happy-happy lang. So, it cannot be simply identified as the war of Gog and Magog. However, different people may have different understandings based on their own beliefs and interpretations of the Bible. Tulad nga raw yan, Gog and Magog daw. Pagkatapos ng millennium, wow. Would you like to know more about the different interpretations of other biblical prophecies related to the end times, mga ka-good vibes? Gusto niyo ba? Susunod na lang po, no? Bibigay ko po sa inyo. Pero views lang naman yun. Siguro sisingit ko na lang. Kasi importante po pag ako'y gumagawa ng vlog, yung main topic ko. Hindi yung mga singit-singit lang. Pero just for the sake of
mapag-usapan natin? Sige, isingit po natin. So, mga kapatid ko kay Kristo Jesus, itong gusto kong sabihin, ano man ang views ninyo regarding that, maggalangan tayo. Respect kung ano yung pinapaniwalaan nila. Okay? Mahal natin sila. Mga kapatid natin sila kay Kristo. At pag ginagalang mo na yung views ng iba kaysa sa views mo, that's a sign of maturity. God bless.